Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Thank you, Lord. Nyamanan ng intro mo, bro. Mila ko kukarog. Amen. So, tulad ng sinabi ni Brother Judes kanina, no? Kapag wala si Pastor, dito lang kami to support him. And laging sinasabi to ni Pastor Bumoya during our one-week Bible study. Na every time talaga nauupo siya doon, sabi niya is, dito lang ako to support Pastor. Parang ganun. Lagi niya pinapoint si Pastor. And ako, andito rin ako na, sabihin ko din yan na, I'm here in front of you to support the ministry. Kung ano man yung makakaya naming ibigay, i-feed sa mga anak ng Diyos, privilege. And we're happy to do it, to support our pastor and to support you. Yan, kapag may ganitong gathering. So, tonight, ang topic natin is about faith. Diyan ba yung bro? May nanda lang kaming yung wife ko. May nanda siyang simple, risky faith. Risky faith. So, pag sinasabi yung faith, madalas na naaalala ko recently yung doc ni Nel Kasi pangalan niya Faith. Yun yung nagpaanak kay Zachary. Naglabas. Yung OB ni Nel na naglabas kay Zachary. Yun yung isa sa mga experiences ko with God Kasi, yun nga, may dengue si Nel and then nagle-labor siya. So, kailangan ko talaga ng faith during that time. Kasi, lahat ng doubt nandun yung fear na baka mawala sila pareho sa akin And then, kapag dadaan ako doon sa room, o kaya kapag tatawagin ako ng nurse, Doc, faith po. Ganun. So, parang laging tumatatak sa akin na, okay, faith. Lagi nandun yung peace and assurance from God. So, tonight, we're going to deal about faith. Pero dito sinabi ko is risky faith. So, it's not just normal faith. Yan. Kasi, di ba, meron different faith. Yan. So, before we start, I would like to request everybody to please stand. Pray muna tayo saglit. Hallelujah, Father God. Maraming salamat po, Lord, sa panibagong opportunity, O God, na makapag-share po, Panginoon, ng iyong mga salita sa inyong mga anak, O God. Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon, sa mga pagkakasala na aking nagawa, Lord. Lord, may you cleanse me, Lord. May you use me as your mouthpiece, Panginoon, so that I may speak your word to your people, O God. Lord, gamitin niyo po ako ngayong gabi, Panginoon Diyos. Itago niyo ako, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Kayo po ang humarap, Panginoon Diyos, sa mga anak mo. Kayo ang mangusap, Panginoon Diyos, sa bawat isa nawa may uwi, may ibaon sila sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon Diyos, lahat na mababanggit sa pulpitong ito ay magbigay kalakasan sa aming lahat, Panginoon Diyos. Lord, sa inyo po lahat ng kapurihan. We give you back all the glory, honor, and praises in Jesus Christ's name. Amen. Pwede na po tayong umupo. Ito pong topic na to is na-discuss ko na during our youth fellowship parang a month ago. It talks about, sa book of Mark, chapter 5. So, start muna tayo of defining what is faith. Hindi na tayo alis sa biblical, no? Hindi na tayo alis sa Bible. Let's define faith using Bible. So, let's go to Hebrews chapter 11, verse 1. Sinasabi dito kung ano yung faith. Hebrews 11, verse 1. And faith is the assurance of things hoped for. The conviction of things not seen. Ayan. Faith daw is yung nagtitiwala ka sa isang bagay na hindi mo nakikita. Ayan. Actually, ito palang risk na to Amen? Kasi, you're trusting somebody na hindi mo nakikita. Hindi mo sure kung mangyayari ba yung hinihingi mo or yung something that you hope for, kung mangyayari ba yan. That's already a risk. Dito pa lang sa verse na to. So let's go to our main text. Go with me sa book of Mark, Mark chapter 5. Let's start sa verse 21.
Mark 5:21. Yan. So tatapusin po natin yung buong Mark chapter 5:21 onwards. So this is the story ni Jairus, tsaka yung daughter niya, and then yung bleeding woman. So let's read, 21. Yeah. And when Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered about him, and he was beside the sea. Ito pong event na to is after nung healing nung possessed man, yung legion. Yan, yung sinabi niyang, I am legion. For there were many demons inside of this man. Pinaalis po kasi siya doon because of healing the man, tapos yung mga demon spirits, lumipat doon sa mga pigs. 2,000 pigs. Lahat ng 2,000 pigs na yon na-drown doon sa sea kasi tumalon sila doon sa may bangin. Yun yung reason ba't sila pinalis kasi that's their livelihood nga. Kaya pinaalis sila doon and then dito napadpad si Jesus to the other side of the lake. Next verse, bro. Yeah. Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet. So, who is Jairus? So, based on this text, Jairus is the synagogue leader. Ano ba yung responsibilities ng being a synagogue leader? Yung manaitakal natin. So, being a synagogue leader, one of your responsibilities is to share, first, yung Jewish faith, and yung execution and implementation ng law. Yun. Hindi lang siya within the congregation, kasama din yung community. Okay? Kaya dito sa moment na to, sa sobrang daming taong sumalubong kay Jesus Christ, siya yung pinakanaunang naka-approach. Kasi siya yung leader eh. He's a respected man. Amen? So, kilala siya ng mga taong doon. Siguro, nagsiksik siya doon, tapos yung mga nasa unahan niya, parang hinayaan na lang siya makasiksik, papunta kay Jesus Christ. And ano yung unang-una niyang ginawa? Lumuhod siya. Amen? Yan. Lumuhod siya. So we're talking about risky faith, di ba? Ano yung risk na tinake dito ni Jairus? So pinakauna niyang tinake na risk is yung pagiging leader niya ng synagogue. Kasi, being a leader here, di ba, yung mga Pharisees from the previous chapter ni Mark is they were already plotting against Jesus. Ayaw na nila si Jesus Christ. And kasama nila siya sa faith. Amen? Si Jairus, kasama nila as being their leader, so belong siya dun sa family, okay, group ng mga Pharisees. Being in that group, parang ang nangyari is, sinusuportahan pa niya si Jesus Christ na ayaw ng mga kasama niya. So that's already a risk. Kasi pwede makita siya ng mga Pharisees na, uy, ikaw, leader ka pa naman. But bigla lumuluhod ka kay Jesus. Di ba sinasabi natin na mali yung iba niyang ginagawa? Like, nag-heal siya during Sabbath. Di ba tayo nag-implement ng law? Pero bakit ngayon, lumuluhod ka dun sa tao, amen, dun sa tao na mismong siya, binrake niya yung sinasabi mong or in-execute mong law. But that's already a risk. Oh, let's continue first reading 22. Yeah. 23. Ito yung next niya sinabi, and implored him earnestly, saying, my little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her so that she may be made well and live. Next verse. And he went with him, and a great crowd followed him and thronged about him. Talking about risk again, so dito, sinabi niya yung reason, amen, ni Jairus, bakit siya lumuhod? Kasi, yung anak niya mismo is at the point of death. Malapit na siya mamatay. Feeling ko, si Jairus, syempre leader to, di ba? Being a leader, may pera to, may power to, may connections. Ginawa na niya lahat ng magagawa niya. Sigurado tumawag doon na to na doctor, tumawag na siya ng mga kung sino-sinong pwede magpagaling doon sa anak niya. Pero walang nangyari.
Kasi based on this verse, malapit na mamatay yung anak niya, and ito na lang yung only reason, only way niya. Parang pinaka-last option niya na. Kaya, dito sa moment na to, tinanggal na niya yung pride eh. Amen? Tinanggal na niya yung pride. Kahit na ruler siya, kahit na nire-respeto siya, nagpatira pa siya sa harapan ni Jesus Christ. Hindi niya iniisip yung mga sasabihin ng mga Pharisees. Hindi niya iniisip yung mga sasabihin ng ibang tao sa kanya na, leader ka pa naman. And then, why are you doing that? Ganun. Sa atin, minsan, applicable din yan sa atin eh, yung peer pressure. Minsan yung mga barkada natin, sinasabihan tayo na, simba ka ng simba, baka lumampas ka na sa langit. Di ba? Yung mga ganun eh. Like, ano ba makukuha mo dyan? Like, every Wednesday, pupunta ka na dyan. Every Sunday, di ba dapat Sunday lang? But Wednesday, pupunta ka pa rin dyan. Ano yun? Parang, kailangan mo mag-refill na mag-refill. Kasi, because they don't understand eh. Yan lang yun eh. Pero madaming ganito, hindi lang sa atin eh. Mostly, nung tinuturo ko to sa mga bata, we're talking about peer pressure dun sa school mismo nila. Diba? Proclaiming their faith. May mga bata na tinatanong sila, kasi tinanong yung mga bata nun eh, kung sino naniniwala na God si Jesus Christ. Diba? Yung mga ganang event. And sila mismo sinasabi nila na hindi sila naniniwala ganyan. And then they are taking a risk dun mismo sa classroom nila. On 24 yan, thronged him. Familiar po ba kayo dun sa Feast of Black Nazarene sa Quiapo? Yung nagsisiksikan sila. Ganun po yung moment dito. As in talagang siksikan sila. Thronged, in Tagalog, dinudumog siya ng mga tao. Ay, siksikan sila doon. Dinudumog siya kasi dun sa ibang parte ng town, nagkalat na yung mga miracles na ginagawa ni Jesus Christ. Eh. So pagkalapag niya pa lang dito, dinumog na siya agad. So because of his faith, on 24, sumama si Jesus Christ kay Jairus. Okay. Doon sa mga previous verses, we can see 3 things here. Okay? Faith, okay? Yun yung pinanghawakan ni Jairus, yung sinabi niya kanina na hawakan mo lang yung anak ko at gagaling siya. Risk, yung next is risk. Risk of, una doon yung peer pressure, and then yung status niya, i-risk niya yan. And then next, humility. Lumuhod siya. So that's 3 things. No? Faith, risk, humility. Next verse tayo, bro. Ito. During their way, okay, papunta na sila. Umalis na sila dun sa shore. Papunta na si Jesus Christ doon sa bahay ni Jairus. And then, nung papunta siya doon, dinudumog pa rin siya ng mga tao. Sinsiksikan sila. Actually, merong scene to dun sa The Chosen eh. Napakaganda nung scene na yun. Sisiksikan sila. And then, ito nga, yung woman, okay? And there was a woman who had a discharge of blood for 12 years. Dito po, ang daling sabihin na 12 years eh. Pero yung 12 years, napakatagal po nun. Sino dito yung nasa 13 years old or 12 years below? Isipin niyo na lang po, simula bata sila, simula pagkapanganak nila, hanggang maging 12 years old sila. Yun po yung hinaharap ng babaeng to. Okay, she was bleeding for 12 years. And hindi lamang po physically, yun na-encounter ng babaeng to. Kasi po, mayroong law in the Old Testament preventing them to interact with other people as long as na nagbe-bleed yung babae. So let's go to Leviticus 15. 25 to 27. This is the law. Yan. If a woman has a discharge of blood for many days, not at the time of her menstrual impurity, or if she has a discharge beyond the time of her impurity, all the days of the discharge, she shall continue in uncleanness. Unclean po siya.
As in the days of her impurity, she shall be unclean. Next verse. Every bed, ito po every bed on which she lies, all the days of her discharge, shall be to her as the bed of her impurity. And everything on which she sits shall be unclean. So lahat ng higaan niya, upuan niya, lahat yon unclean. As in the uncleanness of her menstrual impurity. Next. And whoever touches these things, ito po, hawakan lang, shall be unclean, and shall wash his clothes and bathe himself in water, and be unclean until the evening. For 12 years, bawal siyang mag-isalamuha. Actually, bawal siya mag-church eh. Kasi the risk of spreading uncleanness is too high kung lalabas siya ng bahay eh. Kasi di mo alam kung saan siya umupo. Di mo alam siya umiga. Anong hinawakan niya. So, everyone na makakahawak, hihiga, uupo, sa lahat ng pinuntahan ng babaeng yan, magiging unclean till evening. Amen? Ganun po kalala. So, dito, we can conclude na itong babaeng to for 12 years, possible mag-isa lang siya. Possible, wala siyang church. Napakahirap po nun. Possible na wala siyang anak. Kasi for 12 years, she's bleeding. And alam po naman natin na mahirap mga anak kapag nagbibilid ka. And possible, baka wala din siyang asawa. Or if meron man, baka na-divorce na siya eh. So ganun po yung kinaharap nitong babaeng to. Alam po natin sa mga sisters natin, napakahirap kapag may discharge pong ganito, di ba? Mahirap po physically. Ito pong babaeng to, tiniis niya yun for 12 years. Amen? On the following verses, 26, balik tayong Mark 5, bro. May ginawa naman siya eh. Ito yung ginawa niya. And who had suffered much under many physicians. Pumunta naman siya sa mga doctors. Amen? Ano pa sabi next? Spend all that she had. All. Lahat ng pera niya. Ginamit niya para mapagaling yung sarili niya. Kasi nga naman, ikaw 12 years, dinudugo ka. Wala kang gagawin. Siya, lahat in-invest niya para sa health niya ma-restore. And was no better. But rather, ito po yung masakit dun eh, grew worse. Ginastos niya lahat ng pera niya, nagpakapagod siya. Ang naging condition niya is, mas lalong lumala. Sometimes, we can apply this as well eh, sa mga buhay natin. Sometimes, we're fighting a battle that is not ours. Minsan, nag-effort tayo masyado eh, sa mga bagay na hindi na dapat natin control. So, yung feeling natin minsan, dapat control mo lahat eh. Dapat, alam mo yung next step mo, next move mo. Dapat planado mo lahat. So, minsan, nag-overthink tayo, na-stress tayo, napapagod tayo, gumagastos tayo, kung ano ang ginagawa natin. Dun sa isang bagay na beyond naman sa control natin. And dito sa moment na to, makikita natin na itong babaeng to, nilabanan niya yung battle na hindi sa kanya. Yung battle pala na to ang sasagot dun sa next verse, si Jesus Christ. So same thing in our lives na meron tayong palaging verse na binabasa eh. Seek God first, His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. So we can use that as well dito po sa verse na to. And then next verse, bro, verse 27. She had heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowds and touched his garment. Heard the reports. So faith cometh by hearing. So dito pa lang po is a good example na dapat nating i-share yung Word of God. His goodness, the gospel, Jesus Christ, salvation, healing. Amen? Death to life. Eternity, eternal life. Rapture. Amen? Yung nangyayari ngayon. Dapat sinishare po natin yan eh. Kasi di natin alam na merong isang nakikinig pala. Amen? May isang taong nakikinig na may ganitong experience na nangyayari sa kanilang buhay na nangangailangan pala nung word mo, nung salita mo, na maparinig sa kanila. And mag-spark yung faith sa kanilang puso. Amen? It's a good example.
And the next verse 28. Ayan. For she said, okay, if I touch even his garments, touch lang yung garment I will be made well. This is the declaration of faith ng babaeng yun. So same dun sa mga ka-churches natin na nagbabiyahe sila from Manila, di ba? That's their declaration of faith. Magbabiyahe ako from Manila, gagastos ako. Napakamahal po ng gas ngayon. Times 2. So paano po yung gastos din nila niyan? Amen? That's their declaration of faith. In-honor yun ni Lord. Ito yung gusto ko din Yung mga ka-churchmates natin na may sakit, pupunta pa rin sila dito. They're choosing to, attend church. Kahit may sakit na sila. That's faith. Yung mga walang pera, nakikisabay, papunta dito sa church. That's faith. Ito, narinig ito kay Judes Sabi niya, while he was leading worship, Lord, I will do this, I will do my best. Please, protect my family. Yung sinasabi niya pala, that's faith. Amen? Declaration of faith. Yun yung pinakamaganda. Yan. Yun yung exact na scenario doon. Garment. Pero doon sa verse na sinabi ni Mark, garment lang Hindi niya sinabi specifically anong part ng garment. Punta tayo sa Sa Luke, chapter 8, verse 44. ESV lang tayo, bro. 8:44 ng Luke. Diyan mas naging specific si Luke. She came up behind him and touched the fringe of his garment, and immediately her discharge of blood ceased. Fringe. Fringe po, those are tassels. Yung nakita nyo sa picture kanina. Yung may gustong i-reach yung babae. Yung color blue. Bro, can we show yung picture ng fringe or yung tassel? Para lang po may idea kayo kung ano itsura nun. Ayan, yun yung inaabot niya, yung tassel. Wala ba tayong ibang picture, no? Yeah, sige, zoom na lang. Pero yun yung tassel niya. That's chitzit. Okay? Chitzit yun sa Hebrew. Parang cheat-sheet no? Pero chitzit. Actually, may meaning yan Bakit may ganyan yung mga Hebrew men Punta tayo sa Numbers 15. Numbers chapter 15, verse 37 to 41. May reason bakit suot-suot ng mga Hebrew men to. Numbers 15, 37 to 41. Ayan. The Lord said to Moses, ito during to 40 years dun sa wilderness. Sinabi to ni Lord sa kanila, speak to the people of Israel and tell them to make tassels on the corners of their garments throughout their generations, and put a cord of blue, kaya na nakita nyo po doon sa picture kanina, it's blue, on the tassel of each corner. Next. Ito po yung reason. And it shall be a tassel for you to look at and remember all the commandments of the Lord. So 1, commandments of the Lord, to do them, not to follow after your own heart and your own eyes, which you are inclined to whore after. Ito pa yung next. So you shall remember and do all my commandments. Cheat nga talaga. So, ito yung nagre-remind sa'yo. Okay, lahat ng commandments. And be holy to your God. Okay? Holiness. Holiness of God. Yung sinasabi dito of the tassels. Next. Ito pa yung reason. Okay, ito yung purpose ng tassels. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt to be your God. I am the Lord, your God. Tinanong ko po ito sa mga, sa mga youth Ba't tassel yung hinawakan ng babae? Amen? Una-una doon, kasi siguro mahirap siyang puntahan. Kasi nga, dinudumog siya Pinagsisiksikan siya ng mga tao. So, it's hard. Kung makikita niyo naman po sa Quiapo, gano'ng kahirap pumunta doon sa Nazareno, di ba? Similar dito Siguro napakahirap para doon sa babaeng una, babae siya. Tapos, may discharge pa siya. Nawawalan pa siya ng blood. So, hirap po talaga siyang pumunta kay Jesus Christ. Pero, nagsumikap siya,
Tapos, yun yung sinabi niya sa sarili niya na, kahit mahawakan ko lang yung fringe ng kanyang garment, gagaling ako. So talagang pumunta siya doon. And then, tinanong ko pala sa kanila yan. And then, may isa sumagot, si Sister Henny. Ang ganda ng sagot niya. Sabi niya, it's a reminder for her, di ba? Dito, a reminder to the Israelites na si God yung nag-alis sa kanila from bondage. Okay, from Egyptian bondage palabas. Dito naman, naalala ng babae na it's possible na pag ginawa kanya yung chitsit na yan, magpapalis sa kanya ng bandage of bleeding. Amen? Bandage of bleeding, maalis sa kanyang katawan. And then next, yung holiness, yung purity ng chitsit na yan, yung tassel na yan, could be transferred papunta sa kanya. Amen? Kasi unclean siya eh. So, ang inisip niya, kapag makahawak siya ng something holy, something clean, pupunta sa kanya. Pero, baliktad yung law, di ba? So, ano sabi sa law? Ano man ang hawakan niya ay magiging unclean. Pero sa isip niya, pag hinawakan niya yun, magiging siyang clean. Okay? Sige, verse 29 tayo, bro. Ayan, yun yung tassels. Okay. Verse 29, ng Mark, chapter 5. And immediately the flow of blood dried up. And she felt in her body that she was healed of her disease. Reversed po yung nangyari, no? Dun sa law, ang sabi, anything na mahawakan niya magiging unclean. Dito po, dahil kay Jesus Christ, nung hinawakan niya, amen, hinawakan ng babae, the power, amen, transferred from that fringe, papunta sa kamay niya, papunta sa katawan niya. Amen? Instant healing. Ano ulit yung 3 things kanina? 3 words kanina? Faith, risk, and humility. Okay? Punta tayo next verse. 30. And Jesus, eto na. Perceiving in himself that power had gone out from him. Siya mismo, na-feel niya yun. Immediately, turned about in the crowd and said, who touched my garments? Amen? Next verse. Ito na ito. Next verse. And his disciples said to him, you see the crowd pressing around you? Amen? And yet you say, who touched me? Nagsisiksikan sila lahat sa'yo. Halos di mo na siguro ma-feel yung katawan mo dyan eh. Pero dito, nagtataka yung mga disipulo, ba't tinatanong mo kung sino yung umawak sa'yo? Lahat kami nakadikit sa'yo eh. Ibig sabihin, lahat ng, part ng katawan niya, baka nagdidikita na dyan eh. Pero dun sa moment na yun, iba eh. Iba yung feeling ni Jesus Christ eh. Merong power na lumabas sa kanya. And naramdaman niya yan. Kaya niya tinanong yan, yung verse 31, no? Next verse. And he looked around to see who had done it. Hinanap niya. 33. But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling, and fell down before him and told him the whole truth. So tingin niya si Jesus Christ, hindi niya ba alam kung sino umawa sa kanya? Na-feel niya nga yung power eh. Amen? Alam niya yun. For sure. Pero dito tinanong niya eh. And there's a reason why. Ito yun. Ito yung next verse na yun. Para yung woman, i-proclaim niya kung ano nangyari mismo sa kanya. Hindi manggaling sa bibig ni Jesus Christ. Balik mo muna bro. 33. Came in fear and trembling, di ba? Ba't may fear? Ba't may trembling? Anong kinakatakot niya? Leviticus, yung law. Di ba? Takot siya, hindi siya agad umamin eh. Natakot siya dahil baka paalisin siya. Kasi namukhaan siya eh. Di ba ito yung babaeng na dumudugo for 12 years? Ba't ka andito? Di ba dapat sa bahay ka lang? Amen? Ba't andito ka ngayon? So, yung kinakatakot niya, mamukhaan siya na siya yung nagbe-bleed. Mas malala pa po ito sa COVID eh. Kasi ito, lahat ng mahawakan, maupuan niya lang, di ba? Magiging unclean. Tapos, meron po kasing punishment din ito eh. Yung paglabag sa batas na yan. Kasi law yun eh. Anything na against the law, may punishment eh. So possible siyang i-cast out. Kaya may fear and trembling. And he fell down before him and told him the whole truth. Sinabi niya lahat. In-explain niya na I was bleeding for 12 years. Kaya nalaman ng mga disipulo yun, nasulat nila eh. And yun na lang yung last resort niya. And 34, ano nangyari on the verse 34? And he said to her, ito,
Instead of condemnation, instead of telling the woman na, di ba batas na bawal ka lumabas? Amen? Ang sabi niya is, daughter, your faith has made you well. Di ba? Napakasarap na ito. Go in peace and be healed of your disease. Actually, dito pa lang may assurance na rin na hindi siya nakahawa eh. Kasi go in peace eh. Amen? So it's possible na yung mga unclean na nangyari dun sa moment na yan, made well. Amen? Made clean. Kasi go in peace eh. Magkakaroon ka ba ng peace kung iniisip mo yung iba, nahawa mo sila ng cleanness? Hindi, di ba? So dito is, go in peace and be healed of your disease. Be healed. Ayan. So through Jesus Christ, ayun nga, from sin to righteousness, from death to life, from bleeding to healing. Amen? Tapos, from Jesus Christ, yung tassel, papunta doon sa babae. Okay? Malapit na po tayo. 35. So habang kausap niya yung babae, meron dumating. On verse 35. Ito. While he was still speaking, there came from the ruler's house some who said, your daughter is dead. May bad news. Why trouble the teacher any further? Sabi pa niya, namatay na ang anak mo. Ba't kinakausap mo pa si Jesus Christ? Wala na tayong magagawa, patay na. Amen? Umuwi ka na, puntahan mo na lang yung anak mo, puntahan mo na lang yung wife mo, mag-mourn kayo doon. Pero si Jesus Christ, hayaan mo na yan. Ganun yung sinabi sa kanya. Sa buhay natin, maraming magsasabi sa atin ganito. Amen? Hopeless ka na. Wala ka ng pag-asa. Amen? Sinner ka. Di ka pwede sa church. Maraming magsasabing ganito sa'yo. Pero ano sasabihin ni Jesus Christ? No. There is hope. Amen? Ano yung sinabi niya on the next verse? Ito, narinig ni Jesus Christ eh. Overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, kay Jairus. Ano sabi niya? Do not fear, only believe. Pwede mo ba natin sabihin yon? Do not fear, only believe. Yan. Actually dito, hindi nasulat ng buo ni Mark eh. On Luke 8:50, ang sabi niya dun is, do not fear, only believe, she will be healed. Binigyan na siya ng assurance. Kasi, nung sinabi nung taong yon kay Jairus, na yung anak mo patay na, nagkaroon ng fear, nagkaroon ng doubt sa puso ni Jairus. Which is yung doubt and fear can interfere doon sa miracle na gagawin. Kaya agad-agad si Jesus Christ nirebuke niya eh. So kung ganun, sa atin, sa buhay natin, may marinig tayong ganun na may isang tao sinasabihan sa ganito na hopeless ka na or what, we have to rebuke agad. Amen? Rebuke natin agad yung doubt, rebuke natin agad yung negativity, yung spreading ng fear. Amen? This is the reason bakit 40 years nasa wilderness yung mga Israelites because of fear. Amen? Alam ni Jesus Christ yun eh. Kaya agad-agad, sinabi niya is, do not fear. Binigyan niya siya agad ng reassurance eh. Si Jairus. Kasi alam mismo ni Jesus Christ na nalulungkot na si Jairus. Nagkakaroon ng doubt na wala na. Tapos na. Wala na mangyayari sa anak ko. Patay na eh. Same sa scenario na nangyari kay Lazarus, di ba? Sa mga kapatid niya. Anong sabi nila kay Jesus Christ? Kung saan dumating ka agad, Lord, hindi mamamatay ang kapatid namin. Amen? Sige. Next verse. Ayan. Do not fear, only believe. Ito. And he allowed no one to follow him, except Peter and James and John, the brother of James. So pinalis niya yung mga nagda-doubt. May ganitong scenario si pastor, yung pinalabas niya. Lahat ng hindi na naniniwala, pinaalis niya. Diba? Hindi niya pinapasok dun sa room. Same dito. Kasi they could spread fear and doubt dun sa mga ibang tao na, alam mo yun, may faith. Sige, next verse. They came to the house of the ruler of the synagogue. And Jesus saw a commotion, people weeping and wailing loudly. During this time kasi, uso pa yung dito eh.
paid mourners. Yung mga binabayaran para umiyak, yung para mag-flute, ganyan, dun sa burial. Sila yan. Sila yung maingay dun sa bahay ni Jairus. Kasi may pera eh. Baka siguro yung wife niya nag-hire na. Diba? Yung mga tao nila doon nag-hire na ng mga taong yun. Yung mga paid mourners. Next verse. And when he had entered, ito, he said to them, "Why are you making a commotion and weeping? Ba't kayo nag-iingay, umiiyak? The child is not dead. He's not dead, but sleeping." Saya, tutulog lang yan. Kaya mag-alala, tutulog lang yan. I got it. Got it. So, yeah. Sige, next verse. Ito. Ano response ng mga tao sa kanya? And they laughed at him. But he put them all outside and took the child's father and mother. Ito. Pinalabas niya lahat sila. Pinalis niya lahat ng mga maiingay dun sa loob. And those who were with him and went in where the child was. Pinuntahan nila yung babae. Sa atin, marami ring tatawa eh. Di ba? Tulad ng sinabi ko kanina. Church ka ng church, baka lumampas ka na sa langit. Pinagtatawanan tayo actually ng kamundo eh. Kamunduhan eh. Yung mga nasa mundo, they're thinking na we're crazy. Anong prophetic? Anong rapture? Wala naman yun eh. Mga ganun. Marami tayo magkikita ganyan sa Facebook eh. Ito po, yung next. Verse 41. And immediately the girl got up and began walking. Amen? Tumayo siya. Naglakad. For she was 12 years of age. Similar. Yung babae kanina, 12 years na siyang dinudugo. Ito naman, 12 years old. So simula pagkapanganak ng batang to, dinudugo na yung babaeng yan. I don't know, coincidence siguro. And they were immediately overcome with amazement. Yan, yung image kanina, bro. Pakita natin lang. Yan. Sorry. 38. Nabasa ba natin 39? Ay, 40. 41. 41, bro. Patingin ng 41. Yung 40 kanina, bro. Okay. Sorry. Nalampasan ko ito yung 41, no? 41. Sige, 41. Sorry, na-excite ako eh. Taking her by the hand. Ito, kinuha niya yung kamay. He said to her, "Talitha kumi," which means, "Little girl, I say to you, arise." Actually, favorite song to ng anak ko, "Arise." Yan. Ayan, "Talitha kumi, little girl, I say to you, arise." Next. 43. I think we're 43 na. Ayan. Mizula. And then, ito na yung last verse actually ng Mark 5. And he strictly charged them that no one should know this. Okay? Sinabihan niya na naman, huwag niyo pagkalat. And told them to give her something to eat. Sa tingin niyo po ba, makukontain ng mga to? Yan nangyari doon sa room na yan. At saka alam ng mga paid mourners, yung mga umiiyak kanina, di ba? Yung pang pinalabas, alam nila na patay na yung bata eh. Tapos pag labas nila, bigla tumatakbo yung bata. So kakalat talaga yan, yung nangyari dito, yung healing, yung miracle na nangyari sa lugar na to, dun sa room na yan. And then ang sabi ni Jesus is, give her something to eat. Bakit? Kasi it's possible na yung mga magulang niya, iniisip na, ghost. Yung bata, kasi patay na siya eh. Di ba? Tapos bigla buhay. Same thing kung paano pinrove ni Jesus Christ na buhay siya. Di ba nung na-resurrect siya, pinuntay niya yung mga disciples. Anong ginawa niya para mapaniwala yung mga disipulo na buhay siya? Nangingi siya ng pagkain. Kumain siya kasama niya. Proving na flesh. Amen? Nasa katawan siya. Hindi siya ghost. Ayan. So same thing dito. Give her something to eat. Parang assurance sa mga magulang na hindi yan ghost. Yan pa rin yung anak nyo. Amen? Na nabuhay muli. Ayan. As we end, Jesus is telling you tonight, na there is hope. Amen? There's miracle.
Impossible will be made possible. Kay Brother Marvin, di ba? It's impossible. Amen? Naging possible. Dead will live. Rebuke nyo agad anything na mag-spread ng doubt, ng fear, ng negativity. Amen? And ito na yung question na iwan ko sa inyo tonight. What risk? Amen? Kasi pinag-usapan natin kanina yung tatlo, di ba? Yung faith, risk, and humility. Ito yung question ko. What risk are you willing to take to receive what you're praying for? Sasacrifice mo ba yung status in life? Your money? Amen? Your reputation? Your job? Your business? Amen? To be with Jesus Christ in eternity. Ayun lang po. Sana na-bless po kayong lahat. And glory to God. Thank you.